So yun guys, what's up? For today's video, pag-usapan natin kung pwede nga ba talagang mag-molt ang isang buried female natin na crayfish, yung may mga itlog. So pwede kayang mangyari na mag-molt siya habang buried siya. So pag-usapan natin yan guys. So yun na nga guys, bali may isa lang akong nakita na post ng isang mga crayfish natin dyan, mga nag-aalaga ng crayfish natin dyan, na nagtatanong siya kung bakit daw nag-molt yung crayfish niya. Ayan, buried pa naman yung crayfish niya. Ayan, nakita nyo naman guys, malapit na sanang mapisa, may mga mata na rin, kulay orange na yung itlog niya. So dapat pagka ganyan, wag na natin munang galawin. So pag-usapan natin guys kung ano nga ba ang mga dahilan at mga posibleng naging dahilan kung bakit nag-molt yung crayfish niya habang buried siya ngayon at may dinadala siyang itlog. So napaka-imposible dapat nun eh. Hindi dapat mangyari yun, pero sa kanya, sa case niya, nangyari sa kanya yan. So alamin natin yan guys. So yun na nga guys, base sa observation ko sa mga crayfish natin, kagaya nito, yung napapanood nyo itong video na to. So nag-molt yan. Hindi naman natin naaabangan yung mga crayfish natin mag-molt unless alam natin kung kailan sila mag-molt. Kagaya nito guys. So paano ko nga ba nalaman na mag-molt tong crayfish na to, itong mga craylings natin ito? So disclaimer na lang din sa mga ibang mga ano natin dyan, ka-crayfish natin dyan, nag-crayfish farming natin dyan. So para sa akin kasi guys, napapamolt natin yung crayfish natin, pwede natin silang mapa-force molt, depende na lang din kung nakapag-molt na sila ng mga 1 week, 2 weeks yan. So pwede natin silang mapa-force molt guys, kasi yung crayfish naman natin is usually monthly yan sila nagmo-molt dapat, kaya lumalaki sila agad ng mas mabilis. Ngayon kung hindi pa nagmo-molt yung mga crayfish natin, meron akong isang experiment na ginawa na tinetest ko rin, pero hindi ko naman sinabing subukan nyo or gawin nyo. Pero sa akin kasi, sa part ko, nasubukan ko na rin, ginawa ko na rin para ma-test ko lang talaga yung crayfish natin kung talagang effective ba na magmo-molt sila kapag ginawa ko yung bagay na to. So ano nga ba yung ginawa ko guys? So sa tank na to guys, nagbawas ako ng halos 90% ng tubig. Tapos nagpalit ako ng bagong tubig na nilagay ko sa kanila. Kaya ang nangyari sa kanila guys ay na-water shock sila. So ibig sabihin, kapag na-water shock yung mga crayfish natin, possible na mag-force molt sila or yun, mapamolt sila ng biglaan. So usually guys, nag-molt naman yung mga yan, yung mga crayfish natin guys. Pero dito sa case na to, dahil nagpalit ako ng tubig, na-water shock siya, so nag-molt siya bigla. So kaya ako naabangan yung video na yan guys. Kaya ako siya inabangan na mag-molt kasi alam ko na mag-molt na siya. So kaya yun yung isa sa mga dahilan na naisip ko kung bakit nag-molt, kahit buried female siya, nag-molt pa rin siya kasi na-water shock siya or nilipat siguro siya ng tank or naglinis ng tank yung may-ari nung crayfish na yon, kaya nag-molt siya ng biglaan. So kahit buried siya, kailangan niya mag-molt kasi na-force to molt siya gawa ng water shock. Pangalawa, kung may fungus na nakakabit sa kanya at kailangan niya tanggalin, minsan kaya nagtatanggal ng sipit yung mga ARC natin guys kasi dahil dun sa mga skin disease nila. So yung mga fungus na tinatawag, kaya kailangan nilang putulin yung sipit nila or nag-away sila, or kaya dahil na rin sa mga fungus na yon, kaya kailangan mag-molt yung mga crayfish natin. So kahit na buried sila at meron silang nararamdaman, kailangan mag-molt sila. So yun lang isa sa mga naiisip kong dahilan kung bakit nangyari sa kanya yon, na kahit na may buried female pa rin siya ay nag-molt siya. So hindi ko pa na-experience kasi yung ganong case eh. Bali ang observation ko lang sa pagmo-molt ng crayfish is water shock at saka yung mga fungus na kumakapit sa kanila, kaya napapamolt sila. At pangatlo, dahil na rin sa edad nila. So kung lumalaki na sila at tumataba na sila, dapat lang talagang mag-molt sila kasi yung balat nila mas lumalaki na. So ganun lang guys, yun lang yung naiisip kong dahilan kung bakit nagmo-molt yung mga crayfish natin. So sana makatulong tong video na ginawa ko at ma-assist ko kayo kahit paano, nabigyan ko kayo ng tips sa mga buried female natin dyan.
Kaya kung may mga buried female kayo at gusto nyo ilipat ng tank, i-acclimate nyo pa rin kahit paano para hindi sila ma-water shock. Kasi kung ma-water shock sila, baka pwedeng mangyari sa inyo yung nangyari kagaya dun sa picture na pinakita ko sa inyo na pinagmoltan siya pero buried siya. So yun guys, hanggang dito lang yung video na to at sana nakasubscribe na kayo sa channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga videos na gagawin ko pa.